Grabe yung lugar dito banda mga kabayan, no? Napakaraming boat dito. Grabe yung alas 8 ng umaga mga kabayan. Parang alas 8 ng gabi. Ayan, ito yung itsura natin, no? Alas 8 ng umaga, parang alas 8 ng gabi. Unang snow pa lang, oh. Ganyan na, puti na lahat. Ito po yung kasama ko. Titingnan natin kung magkano yung diesel. Ito po yung alas 9 natin, oh. Madilim pa rin mga kabayan. Good morning mga kabayan. Grabe. Parang may kwan yung likod ko mga kabayan. Parang may rugby. Parang hirap pumangon sa patulog. Ay. So wala tayong magawa. Gising tayo mga kabayan para magtrabaho at para kumita. Kasi pag natulog ako mga kabayan, wala akong kikitain ngayon. Wala tayong sasahurin. Pero salamatan natin dahil mayroon tayong trabaho. Ang mahirap, wala na tayong trabaho, wala pa tayong pera, wala pa tayong ibabayad, sakit pa sa ulo. Kaya pasalamatan natin kahit mahirap mga bayan, no? Basta may trabaho lang at kumikita tayo. Yan, tiyagaan natin yan kasi magbubunga din lahat ng paghihirap natin. So ganito pala yung nangyayari sa akin kapag umaga nagigising ako mga alas 5:30 kasi papasok ng trabaho. Minsan kung may luto na dyan, iniinit ko na. Sa ngayon ay si Mrs. mga kabayan, bali mayroong pandesal siyang ginawa. Pinatubo niya na kahapon, ngayon niluto ng pandesal kasi hindi na nga pumapasok si Mrs. dahil pinatigil ko na. Dahil pag ganito, itong anak ko mga kabayan na maliit, kawawa siya mga kabayan kapag gigisingin namin, maistorbo yung tulog niya, namayat siya dahil hindi naman siya makakain pag ganitong oras, wala siyang gana kumain, didi lang. Ginawa ko, pinatigil ko na si Mrs. kasi pagdating ng kindergarten, hindi din siya nakain, didi lang din dahil parang wala siyang gana mga kabayan. At hindi niya na-adapt yung mga pagkain pa dito. Kaya sa ngayon si Mrs. tigil trabaho muna. Tinitrain yung anak namin na matutong kumain. Tapos itong panganay ko mga kabayan, yan, tulog pa siya dahil alas 7 yan mamaya gigising. Tapos yun, kakain din, magbibihis. Alas 7:30 nandun na siya sa bus stop kasi sasakayan siya ng bus papunta ng school mag-isa. Ito na si Mrs. Bali may niluto pala siya na pandesal pa dun sa may oven. Tapos ito naman yung kahapon, tinapay yan. Mayroon siyang parang chocolate flavor banana. Mix niya na pero masarap mga kabayan. So ito na yung umaga ko ngayon. May mga luto na. Pwede din akong kumain dito ng ito po. Meron pa siyang ayan, manok. Pero wala akong gana kumain pagka umaga. Tinapay lang tsaka gatas. Okay na. Tapos ito po yung kuha natin umaga. Ayan. So ito po umaga mga kabayan, no? Nag-snow na naman, oh. Tingnan nyo, namuti siya. Ito na po, snow na naman. So yung umaga natin, alas 6 po mga kabayan, oh. Alas 6. So kahit alas 8, alas 9 dito madilim. Ito mga kabayan, nagluto din si Mrs. ng pandesal. Parang nag-craving ata siya. Ayan. Tagdos isa eh. Oh, masarap to mga kabayan, oh. Malambot siya mga kabayan, oh. Perfect. Pinag-aralan niya talaga kung paano gawin. Ayan, oh. Para sa'yo. Ito po mga kabayan, bali nagbaon tayo dito ng pandesal kasi patikim ko dun sa kasama ko na lokal. Kakapi kasi kami itong umaga dun. Tapos ito lang sa anak namin na panganay kasi mag-school siya. Subukan natin itong mga kabayan ng pandesal ni luto ni Mrs. Ito po. Napakalamot siya. Parang pandesal din sa Pilipinas. Kaampi tayo. Masarap to, may sausaw sa gatas o kape. Masarap. Ang dami pa. Masarap tayo sa umaga, tinapay. Kape. Bago mag-almusal mga alas 9. Maraming punta na ako ng trabaho. Matin ako. Tulog pa yung mga bata. Dahil yung panganay ko mamaya ay papasok din. Papunta ng school. Ingat baon mo. Dalan ko po ito yung baon natin. Tubig mo. Kakapit tayo yung pagdating. Tubigan mo. Ayan.
Punta na po tayo ng trabaho. Ito po yung labas natin mga kabayan, no? Nag-alas 7 na po dito ng umaga. Pero napakadilim. Normal lang ito sa Greenland kapag panahon na po ng winter ay talagang napakadilim dito. Kahit alas 12 minsan ng tanghali, wala po siyang liwanag, walang sikat ng araw. Makulimlim po siya. At maaga po dito lumulubog yung araw. Alas 3 mga kabayan, napakadilim na siya. Parang alas 7 ng gabi. Ito po yung madadaanan natin mga kabayan. Makakuha lang talaga to. Yung kahoy na ginawang tulay papunta dun sa baba. At medyo madulas ito at napakahirap dito kapag may bata. Masyadong pababa dito, kaya ingat-ingat tayo dito. Maaari tayo ditong madulas. So itong araw na to, ito yung pinakaunang araw ngayon ng winter na kung saan medyo makapal-kapal na yung snow. At may panahon dito na hindi ka na makalabas dahil natambak ka ng snow yung sasakyan mo. At hindi mo na makita kung ano yung itsura ng sasakyan mo dahil puro puti na. At minsan hahanapin mo kung saan siya nakapwesto. Gaya nito, saan na kayo yung sasakyan namin ito. Plate number na lang yung tandaan mo pag hindi siya natakpan. So kailangan pa namin itong tanggalin ang snow bago tayo makaalis sa harapan. Okay lang kung bagong snow fresh pa mga kabayan, no? Kasi ay madali lang tanggalin. Good morning mga kabayan. So nandito na tayo sa tinatrabawan natin. Ito na po yung umpisa na makapal yung snow mga kabayan, no? Kung saan ito po yung kalaban talaga namin dito kapag nagtatrabaho dahil tatambakan ng snow itong tinatrabaho namin at napakalamig. Medyo manipis pa ito mga kabayan, hindi po ito makapal. Darating yung mga panahon dito na magtatambak araw-araw dahil hindi na mga matutunaw yung snow kapag minus degree na po. Ito na, namuti na po. So punta muna tayo dito sa container, kakain kami dito ng pandesal. Good morning mga kabayan, nandito po kami sa may gasolinahan. Self-service lang po dito yung gasolinahan mga kabayan. Wala po ditong gasoline boy o pump girl, pump boy. Ito po yung kasama ko. Titingnan natin kung magkano yung diesel. Ito po yung diesel mga kabayan. 6 kroner po. Puno na, wala pa. 6 kroner po yung 1 liter or 6 times 8 nyo. Ayan. So babayaran natin dito 21224. Hindi tayo magbabayad mga kabayan, sa company po magbabayad. Bali ililista lang. Ayan. So libre po. Ayan. So palista kami mga kabayan. Bali nilista lang yun kung ilang liter company na magbabayad nun. Oras natin ito po kalasutso ng umaga pero napakadilim. Yung iba pumapasok na, yung iba pagka ganito ay pasukan na alas 8, medyo matraffic na. Napakadilim mga kabayan. Yung iba naglalakad lang din, may mga reflector lang sila para makita lang kasi maiitim yung mga suot na jacket pag wala. Hindi mapansin may tao pala sa gilid. Ito po yung gilid natin ng mga bahay. Sarap po matulog. Pero yung mga tao dito maaga nagigising ito trabaho. Pag hindi ka gumising at hindi ka magtrabaho dito mga kabayan, patay ka sa mga bayarin dito. Ayan, nagtatrabaho pa sila sa gilid. Napakalamig niyan. Kukay. Yung iba naglalakad papunta ng trabaho walang mga sasakyan. Ayan. Mas marami kasi dito yung walang sasakyan kaysa may sasakyan. May papunta doon, papunta dito. 16 mao itong loop o direct sa panel partner itong gray. Katugi ko ani mo yung pasabot niya. Katugi ko ani mo itong cheese. No, hindi man to 16. Pasig na pa sa ikuan. Bilangin dito. Pwede na si Betty ron yung mga pumunta na ito. Magalasotso naman siguro, Mas Peter. Galasotso, alas 7 no? So tubig yan. Ako lang, napa ba ito niya? Napa ba? Oh, na? Kita na ko gapon. Ito yung mangyayari pagka papasok ka ng alas 7 or alas 8. Ang traffic na. Bali pupunta kami dun sa isang area, kukuha kami ng mga gamit. Baliktad nga yung mga tao dito, pupunta ron, punta rito. Doon saan sila nagtrabaho? Kung
Di ko na unta dito sa ano, kanang tulay ba? King Kurpot ba no? Lao sa Kuliger. Wala traffic there eh. Yan oh. Eh, iba kasi dun sa dulo papunta dito. Wala kasi main dito, main road. Dito lang, maliit. Ano pang abot na dito, traffic. Yan, ito lang mangyayari pagka umpisa 1, alas 7:30 hanggang alas 9. Yan, ganito magta-traffic na. Eh, dito yun oh. Ito roundabout ito. Ito naman papunta din sa dulo. Mayroon naman pabalik dito. Grabe yung alas 8 ng umaga mga ba. Parang alas 8 ng gabi. Napakadilim. Baliktad na naman yan ng panahon dahil dito pagka winter sa Greenland, yung araw bihira na lang, sumisilip na lang minsan. Mga alas 11 ng umaga doon mo makikita pero hindi ganong liwanag. Alas 3 na ng hapon yun, malubog na, madilim. Pag summer naman dito halos wala ding gabi, kaya baliktad. Alas 8 ng umaga parang alas 8 ng gabi, parang baliktad eh. Kaya bawi ngayon sa winter naman, puro gabi, puro dilim. Diyan sa Pilipinas, nauna kayo ng 2 araw. Dito, nahuli kami ng 2 araw. Ito, hindi na tumatakbo kasi oh, puro dilim na. Kahit tanghali dito, walang araw. Medyo traffic ngayon kasi papasok ng trabaho yung mga tao. Yung iba papunta doon, yung iba papunta naman ng city. Ayun mga kabayan, nandito po kami sa isang isla kung saan nilalagay po yung mga gamit namin. Napakadilim dito. Mag alas 9 na po dito, yung bundok dito. Mag alas 9 na po dito ng umaga, pero ganito kadilim. Ito po, may mga lokal dito na nagtatrabaho. Ito po yung mga container kung saan nilalagay yung mga gamit. I-night mode natin kung kaya. Ayan, ganyan lang po. Ganyan lang po kadilim mga kabayan, no? So dito tayo sa itaas, kukuha kami ng gamit ng kasama ko. Ito po, itsura natin, no? Alas 9. Ayan, i-night mode ko na lang mga kabayan, no? Para makita nyo dito. Ayan, medyo lumiwanag kunti. Ito po yung container na nilalagyan po ng mga gamit. Ito po ay isang isla dito, tinampakan lang po ito para magiging lupa dito, malagyan ng mga gamit. Kasi sa likod natin ay puro na po na yan dagat. Punta tayo dito kasi dito yung mga gamit namin. Napakalamig dito mga kabayan, napakahirap gumalaw kasi kapatong-patong yung suot namin. Punta natin yung kasama natin dito kasi may hinahanap siyang gamit. Bye. Bye. Ang kasama ko wala siya dito. Dito ata yan. Yung mga barko dito mga ba, no? Ay barko, yung mga fishing boat na ha? 610? 610? Grabe yung lugar dito banda mga kabayan, no? Napakaraming boat dito. Ito po yung ginagamit nila pag mag fishing, gumala, kasama yung mga tourist. Ito po, dito po tinatambak. Tapos yun po yung mga bahay. Yan, yun na po yung dulo. End na po yan mga kabayan, no? Hanggang dito po, yan yung end na yan. Tapos sa likod ay bundok na po ng bato. Kaya mahirap po gawa ng kalsada. Dagat na po sa unahan. Isla lang po ito mga kabayan, na tinambakan po ng mga lupa dito, buhangin para malagyan po ng mga container. Yan, ito po yung alas 9 natin, oh. Madilim pa rin mga kabayan. Makita nyo yung ilaw, oh. Mandar pa dahil wala pa rin araw dito ngayon sa Greenland at medyo hindi na traffic dahil yung mga sasakyan ay doon na sa naka-parking na at nagtatrabaho na yung iba. Ito yung mga modern na mga ginagawa ngayon, yung mga ganito matataas. Uy! Dulas. Ayan. Ayo. Ito ni Kong. Ito na ito.
Hindi namin kinaya mga kabayan kasi ang bigat nito. Ipakrane na lang namin. Nasa 1,000 kilos ata to. Ang laki ng wire. Oh. Pahatak namin yung wire namin. Bigat kasi niyan sa crane. Diyan sa taas mga kabayan. Ayan, oh. Wala na pong tao-tao dyan. Nandito na po, naka-remote control na po yung control nitong itong tawag nito. Lifter ba itong tawag nito mga kabayan? Yan. Ano ba yung tawag nyo dyan? Ayan. So yan, ino-operate nyo na lang. Siya na lang nagre-remote control. Hindi na kagaya dati na kailangan pang umakyat doon na may magdadrive. Kaya napakadali ng mga trabaho ngayon. At saka yung kuha namin, oh, scaffolding mga kabayan, oh. Ayan. Motor na po yung nagdadala yan. Motor, hindi na po mag-assemble. Asimbolon lang yan mga kabayan, pero ang nagdadala niyan remote na lang, tsaka push button. Aakyat na yan yung mga kanyan sa gilid para makatrabaho sila sa gilid. So yan na po yung wire namin, dalhin po yun dun sa kabila. Yung mga bahay na balutan na ng snow. Unang snow pa lang, oh. Ganyan na. Puti na lahat. Yan, oh. Walang araw pa rin. Madilim. Kumuha kami ng wire dito. Ito na po yung itsura mga kabayan, oh. Alas 10 ng umaga. Ang gagamitin namin sa itaas. Ang gagawin namin ng kasama ko, ito, papaikotin ko ito mga kabayan kasi kukuha kami ng wire paakyat. Kasi kung ikaw lang mag-isa, mahirap to. Dahil malaking wire ito at nasa 5th floor siya. Andun yung kasama ko sa 5th floor, Pilipino din. Siya yung naghihila doon at nagsusukat ng wire. Ako naman dito nag-aalalay. Para kung matigas, itutulak ko lang ito. Yeah. So ito po yung trabaho namin dito, yung mga apartment. Nag-wiring kami. Yan, ito yung mga lagayan ng wire namin dito mga kabayan, oh. Nalagyan po siya ng mga snow. Yan, tanggalin muna natin ito bago buhatin. Yan. So hindi pa ito, manipis pa to. Unang snow pa lang ngayon. Pagka tuloy-tuloy na, hindi mo na makita yung mga materialis. 2, 3. Yan, umuwi ako ng bahay mga kabayan, tanghali dito. 5, 6, 7. Very good. 8. Very good. 7. 9. 10. Very good. Umaya daw. Okay, okay. Again. 1. Pusa lang. Lantaw diri. 1. 1. Lantaw sa diri. 1. Count. 2. 3. Okay, amaya, listen. 4. 5, 6, 9. 10. Wow! Very good. Okay, yung anak ko lang daw mga kabayan. Kung marunong siya. Okay? Very good. Wow, cut. Okay. Yeah, next. Oh, kuya daw. Brother, big brother. Here. Oh, ana, diri. This one. Okay. You. What's that? What's this? Oh, Sam. Very good. Oh, Maya. Maya. Girl. And then, what is this? This one, what's this? Dog. This And one. then, this one? Very good. Big brother. And then, what is... And then, what is this?
Plug. Plug. And then? Yeah. Cat. Yay! Hello po. So, hapunan po tayo mga kabayan ngayon. Ito po yung nag-prepare si Mrs. Yung anak ko. Maghugas siya ng kamay niya. Paulog ka. Mataas kasi yung kuha namin dito. Hugasan sa kamay eh. Okay. Wash daw siya ng hand. Mag-wash hand. No. Don't drink water. You will drink water. Wait. Kaya ito po yung niloto ni Mrs. mga kabayan. Bali, manok ito. Ayan. Nag-oven po siya ng manok. Ayan. Tapos ito nag-prepare na po kami para kumain. At ito po, ikuha natin to sa juice. Gawin natin yung juice para inumin. Hello po mga kabayan. So ngayon kakain kami. Ito po yung ulam namin. Manok. Masarap talagang umuwi mga kabayan, no? Kapag Yun, may gravy pa. may nagluluto. Yung dati kasi, sabay kami ni Mrs. nagtatrabaho ngayon kasi pinatigil ko muna si Mrs. sa pagtatrabaho dahil itong anak namin, itong anak namin mga kabayan, hindi siya kumakain din sa kindergarten. So, tuturuan namin sa kung paano kumain. Kaya ngayon, ako na lang may trabaho ngayon tapos si Mrs. yan. Alaga ng mga bata. Pagdating ko mga kabayan, meron na siyang mga luto. Ayan po. Manok yung ulam namin kasi nakaraan. Nagmunggo kami. Ayan, ako'y gutom na gutom din. Ito po yung oras natin, no? Sa labas, napakadilim. Ayan. So, baliktad na ngayon. Kain po tayo. Sige, mag-pray si Maya, pray. Pray. Close your eyes. Lord. Maya, follow. Lord. Follow na. Ikaw mag-ingon, Lord. Lord, thank you for this food. Amen. Amen. Kain po tayo mga kabayan. Ito may kanin po kami dito. Saka ito yung ulam natin na napakasarap. Tapos may juice tayo na pure lang yan. Taob ang kaldero. Taob tong kaldero mamaya. Sarap. Chicken na gi-oven. Tapos May gravy. may gravy pa. Gravy ang sarap. Sarap. Gutom na gutom ako. Luto ng sawa ko. Sarap. Sarap talaga pag may nagluluto pagdating. Pag dalawa kayo nagtatrabaho, wala nang oras para magluto. Gutom na. Kasi pareho kayong pagod sa trabaho. Pagdating nyo, wala naman kayo mabila ng pagkain mga kabayan. Tuto Na lang. gusto nyo na pagkain Pinoy. Kaya mahirap. Kain. Ito po. Napakasarap. Sarap, Sam? Sarap talaga. Kamay na ako. Kaya. Sarap ha? Sarap talaga. Basta lutong nanay. Masarap basta may lutong pagmamahal, no? Pag magbili-bili ka lang sa gilid, May hindi masarap. hindi na Pangit. kasi nakakasawa. Bukas, anong gusto mong ulam, Axel? Ito lang. Ito lang. Sarap talaga. Manok lang. Baon. Bangko chicken. So, tapos na po tayong kumain. Ngayon, dahil tapos na, hugas tayo ng plato. Ako maghugas ng plato kasi si Mrs. man nagluto. Masarapan tayo sa luto. Hugasan natin mga bayan. Kaldero check. Yung kaldero namin, ubos yung kanin. At yung anak ko yung panganay, yung dami yung kinain. Gutom Ayan. So, hugasan yung muna ito mga bayan para makapagpahinga na din.